magkakadikit at magkakarugtong ng kaya't wala itong posibilidad na magtutulakan ang mga ito. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyari noong Oktubre taong 2019 kung saan magkakasunod na tumama ang mahigit magnitude 6 na lindol sa bahagi ng Mindanao na sumentro naman sa ilang mga lugar sa Cotabato at Davao del Sur. Sa naturang sitwasyon ay natukasan niya ng isang fault ang mga katabing fault kasunod yan ng nagkaroon ng pagginig. Ang mga ito ay pawang magkakatabi at hindi katulad ng tatlong magkakasunod na nangyari sa Cebu, Davao at La Union. Maliwanag ni Solidong, ang West Valley Fault ay mula sa Doña Remedios, Bulacan hanggang Calamba, Laguna at malayo yan sa fault lines na kumukonekta sa mga magkakasunod na lindol sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Naghatid yan sa atin sa oras na 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At mga kabombo, kaugnay pa rin ang patuloy natin tinutugay-gayan, pumapalo na sa mahigit 10,000 ang na-monitor na aftershocks dyan sa bahagi po ng Central Visayas. Eksaktong bilang ho ay 10,662. Pinapakita natin yung figure sa atin pong screen sa mga nanonood sa Facebook Live at YouTube ng Bomb Radio Philippines. Yung plotted, ito yung na-detect ho ng dalawa o higit pa ng mga facilities ng PBOX ay 1,863. Yung naramdaman naman ng mga residente ay 45, habang ang magnitude range ay pumapalo sa magnitude 1 hanggang magnitude 5.1. Samantala, sa kabila ng monitoring naman dun sa bahagi ng Davao, ito mga kabombo, ang figure, ang kabuuan ng aftershocks na naranasan dyan sa Davao Quake ay 774 as of this moment. At inaasahan pa ang pagtaas ng naturang bilang sa mga darating na araw.